Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bistado na ng lahat ang sikreto ni Moira at Zoe, maliban sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Don Pepe. Sa nalalapit na pagtatapos ng abot kamay na pangarap, sino kaya ang magbubuking kay Zoe? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Umubra lahat ng plano ni Nushiji at nagtagumpay siya na pasakayin si Moira na talagang patay na siya. Walang kaalam-alam si Moira na ito na ang katapusan ng lahat ng pagpapanggap niya bilang Morgana Go. Dahil ibubunyag na lahat ni Nushiji na siya ang totoong Morgana Go. Nang sumulpot si Nushiji sa Halloween party habang nakikipagtalo si Moira kay Annalyn, ay laking gulat ni Moira na buhay ang kapatid niyang si Nushiji. Naisahan raw ni Nushiji si Moira dahil hindi hamak na mas matalino si Nushiji kumpara kay Moira. Kaya hindi nagtagumpay ang pagpapatay ni Moira kay Nushiji. Kasabay nito ang mga patunay ni Giselle na si Moira at Morgana ay iisa. Kabilang na ang paglalantad ng doktor ni Moira na nagretoke ng ilong niya upang magmukhang Chinese itong si Moira. Hindi makapaniwala si Moira na nakakalap si Giselle ng ebidensya laban sa kanya dahil komportable na si Moira na hinding-hindi na siya mabubuking pa ng iba. Naghanap lang pala ng tamang oras si Giselle upang sabihin lahat ng sikreto ni Moira. At worth it naman lahat dahil hindi na mapagkaila na si Moira sa lahat ng taong dumalo sa Halloween Ball ng Apex Hospital. Ipapadakip na sana ni Giselle si Moira sa mga pulis, ngunit nanlaban si Moira. Nabaril ni Moira si Giselle na dapat ay si Annalyn ang target nito. Sinakripisyo ni Giselle ang sarili niya alang-alang sa pamangkin niyang si Annalyn. Habang abala ang lahat ng tao sa pag-aasikaso kay Giselle, kabilang na sina RJ ay tumakas palayo si Moira. Hindi naman pumayag si Lynette na makatakas si Moira, kaya hinabol ni Lynette si Moira. Na-corner ni Moira si Lynette at tinutukan ng baril. Kinabahan si Lynette ngunit hindi siya nagpatalo. Nakipag-agawan ng baril si Lynette kay Moira hanggang sa mabitawan na ni Moira ang baril na hawak niya. Nagpambuno si Lynette at Moira. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Ayaw ni Moira na makulong, kaya ginagawa niya ang lahat para matakasan si Lynette. Pero sadyang naging palaban na si Lynette, lalo pa at nabaril ni Moira si Giselle. Kaya kailangang makuha ni Lynette si Moira para magbayad sa lahat ng kasalanan niya. Natakasan naman ni Zoe si RJ at Annalyn. Nagtago si Zoe sa isang liblib na lugar kung saan sa palagay niya na hindi siya makikita ng kahit na sinong tao. Walang kamalay-malay si Zoe na nasa likod niya ang totoong ama niya na si Doc Carlos. Takot na takot si Zoe habang nagtatago sa isang sulok. Tinakpan ni Doc Carlos ang bibig ni Zoe at nagsabi na daddy mo to. Kumalma bigla si Zoe nang makita si Doc Carlos. Panandali ang nawala lahat ng kaba ni Zoe. Niyakap agad ni Zoe si Doc Carlos. Mabuti na lang raw at dumating si Doc Carlos dahil takot na raw na mag-isa si Zoe. Hindi na raw alam ni Zoe ang gagawin niya dahil booking na ngayon ang sikreto nilang mag-ina. Kaya wala nang tatakbuhan pa si Zoe. Sinabi ni Doc Carlos na wag nang mag-alala si Zoe dahil hindi siya pababayaan ni Doc Carlos. Sabay nilang iisahan ang pamilya Tanyag at ang lahat ng mga pulis. Sabay silang magtatago. Samantala,
Nanawagan naman si Nushiji na kung sino man ang makakita kay Moira ay ipagbigay alam agad sa kanila at sa mga pulis dahil mapanganib na tao si Moira. Maraming kayang gawin si Moira na kasamaan. Kinalat ni Nushiji ang mukha ni Moira. Nagbabaka sakali na kapag may nakakita kay Moira ay isuplong ito sa mga pulis. Samantala, naisugod na sa Apex Hospital si Giselle. Agad-agad inagapan ng mga doktors ang lagay ni Giselle. Dahil hindi biro ang tinamong tama ni Giselle sa dibdib, masyadong malala ang ginawang pamamaril ni Moira kay Giselle. Kaya ngayon ay nag-aagaw buhay si Giselle dahil sa kasamaan ni Moira. Habang si Annalyn at RJ naman ay patuloy pa rin sa paghahanap kay Zoe dahil natakasan sila nito. Ginagawa ng mga doktor ang lahat upang maligtas si Giselle sa bingit ng kamatayan gawa ni Moira. Nakita ni Doc Ray na tila bumababa ang status ni Giselle, kaya agad-agad siyang nagpatawag ng iba pang mga doktors para sagipin ang buhay ni Giselle. Nataranta ang lahat ng doktor nang ma-full arrest itong si Giselle. Nirevive nila nang nirevive si Giselle at hindi tinigilan hanggat hindi napapabalik ang normal status ni Giselle. Hanggang sa himalang naging normal na ang status ni Giselle. Nailigtas nila si Giselle sa bingit ng kamatayan. Masayang-masaya si Doc Ray na sa wakas ay hindi mawawala sa Apex si Giselle. Patuloy pa rin ang pagmomonitor nila sa kalagayan ni Giselle. Dahil hindi biro ang tama ng baril na tumama kay Giselle sa dibdib. Lalo at sa dibdib pa mismo ito ni Giselle. Magtutulungan naman si Doc Carlos at ang anak niyang si Zoe na takasan ang mga pulis na naghahanap sa kanila. Pareho na nga sila na pinaghahanap ng mga pulis. Hindi alam ni Zoe kung nasaan na ang mami niyang si Moira. Nag-aalala si Zoe sa kalagayan ng mami niyang si Moira. Saan na raw kaya ito napunta? Dahil iniwan siya ni Moira ng mag-isa nang nagkakagulo na dahil sa pagkabaril ni Moira kay Giselle. Hindi na nga naisip pa ni Moira ang anak niya na si Zoe dahil sa takot na mahuli siya ng mga pulis. Ni hindi nga binalikan nitong si Moira itong si Zoe. Anong klaseng ina kaya si Moira? Mahuli na kaya ng mga pulis si Moira, Zoe at Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!